So yun na nga no, magandang gabi ho sa inyong lahat dyan ng mga nanonood from Davao, Mindanao, Visayas, Luzon and all over the world. Shout out ho sa inyong lahat. Bali, ang gagawin ko lang ngayon is update ko lang ho kayo, no? Padalahan ko kayo. Kumbaga, i-vlog lang natin itong lugar ng Davao City. Like, kumusta nga ba ang syudad natin, itong heart of the city. Ngayong March 27, no? Bispiras ng birthday or kaarawan ni Tatay Digong. So, ilang oras na lang maaantay natin is mag-80 na yung ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Time check ngayon, it's 7:30 ng gabi. So meron dito may misa sa ating San Pedro Cathedral or Metropolitan Cathedral. So ngayon, ito yung ganap dito, like wala nang masyadong tao. I mean, normal lang siya, no? Walang makikitang preparation dito gawa nung hindi naman dito gaganapin din yung pinaka-event bukas, no? Para sa Rode at 80 Global Filipino Solidarity. So bukas ay magsasalo-salo lahat ng mga Pilipino, no? Kanya-kanyang baon yata, no? Di ko alam. Basta ako parang magbibit-bit ako ng pagkain. I mean, yung simple meals lang naman. Yung paborito na tada dito na paksiw na it happens na paborito ko rin. So ano lang sa mga nanonood dito ng mga taga Davao City na gustong pumunta or mga taga neighboring town of Davao City. So kung gusto niyo pumunta rito bukas para mag-attend ng sasama, no? Sa parang peace rally na rin kung tawagin na yan nga in celebration of a 80th birthday ni Tatay Digong. So ang magiging event bukas magsisimula ng alauna ng hapon hanggang sa matapos na sa gabi. And ang pinaka-event is yung magkakaroon ng parada. Basta yung pinaka-pupunuin ng mga tao bukas is itong si Emrecto tsaka sa Mayor Rojas Avenue, kung saan napupuntahan natin yan ngayon or mamamayang konti. Tsaka ipapakita ko rin sa inyo yung installed na stage para bukas sa magiging event. So yung bukas ang event is kailangan nila natin magsuot ng damit na kulay green. At mas maganda kung may nakalagay na bring him home or happy 80th birthday or basta yung may may naka-imprinta about dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ako meron akong isang t-shirt. Yung nanay ko lang is gusto niya nga magpabili, kaso nga lang sabi niya dito daw sa may San Pedro wala akong nakitang dito t-shirt na or binibenta or dinidisplay na t-shirt so far, no? So siya, mga OFW, basta global, no? OFW, Pilipino sa Pilipinas. Kung meron ng Pilipino siguro sa outer space, no? Pwedeng sasabay din bukas sa celebration in regard sa ni Tatay Digong birthday. So ito yung natin dito City Hall of Davao City, Rizal Park, yung ating pinaka-humble stage. Yan, San Pedro Street, Metropolitan Cathedral of San Pedro. So ito yung ganap dito, walang nothing sa special or ibig sabihin na parang wala namang masyadong ganap. Wait lang, natumba yung Davao na lang. Anyway, so kita-kits bukas. And pagkatapos natin dito ngayon ay tutulak tayo papuntang si Emrecto and Rojas Avenue para tingnan natin yung hitsura ng lugar. I mean nung in-install nila na stage doon para doon magkaroon ng mga speech mga speech ng ating sibling si Mayor Baste, pero I doubt, no? Parang hindi yata maganda na mag-i-expose muna sila bukas. I mean sa mga ganyang gatherings. Kumbaga bahala natin mga Filipino people, no, na nagmamahal kay Tatay Digong na siyang gagawa ng mga ganyang event. So okay lang, no? Magano muna sila pahinga kasi very stressful yung kalagayan ng kanilang pamilya ngayon, no? So hindi lang sila basta pinopolitika, no? Pinipersonal na rin. So ganyan ka insecure yung mga gobyerno natin ngayon sa mga Duterte family, to the point na gagawa sila ng mga bagay-bagay out of desperation. So kailangan lang gagawa ng mga bagay na pwedeng ikapapahamak mga Duterte para talaga maalis sa political arena, para talaga wala na makakahadlang sa kanilang mga pangarap, ambisyon na manatili ng walang hanggan sa power. So siyempre baka may iba kayo dyan iba sa inyo dyan inangungumusta or curious kung anong ganap sa Davao City. So far ito yon, as you can see naman, no? What you see is what you get. Mga bata, estudyante, nagti-tiktok, tatambay, relax, chill, no? And ito yung City Hall namin, lighted pa rin naman. So ito lang yung hitsura ng Davao City
bisperas ng kapista, ng birthday ni Tatay Digong bukas, March 28. Ulitin ko, Tatay Digong isa pinanganak 1945 sa may Maasin ba, Baybay, basta Southern Leyte. Tapos yun, nakatira siya ng ang kanyang mga toddlers years, nakatira siya sa Danao, Cebu, northern part of Cebu. Tapos dito na sila nag-migrate sa Davao City. So yan po yung ni Tatay Digong, ng kanyang biography. So, 1945 na, so matatawag para si Tatay Digong as baby boomer. Kasi 'di ba nagkaroon ng giyera, World War II ay ang noong 1945. 44 basta. Yun na yun. So yun yung ganap dito sa mga nangungumusta. Kumusta ang Davao City ngayon? So pag sinabing Davao City, agad maiisip natin yan Davao City Hall, kung saan nag-oopisina, nagtatrabaho yung ating mga empleyado natin, no? Mayor, vice mayor, at yung ating mga city councilors, di ba? Empleyado yan sila ng gobyerno, hindi naman yan sila entitled na sila yung mga king, sila yung mga king and queens, no? Kumbaga ang tawag na sa sarili is public servant. So, Tatay Digong pa lang, yun nga, ulitin ko yung storya ko, yung kwento tungkol sa dito sa Davao City na merong close family friend yata nila yon na namatayan. Tapos yun, andun si Tatay Digong pumunta sa wake. Siyempre, presidency siya that time, so maraming mga bodyguards, maraming convoys. And iba yung treatment, no, ng mga tao sa kanya. Iba yung kanyang dating, iba yung approach, no? Iba yung crowd. So nakita ng bata, like siguro 6 years old or 5 years old, napansin niya na parang iba. Like parang common siya sa kanyang mga napapanood na mga palabas na mga fairy tales na merong king or queen, mga ganun, no? So sabi niya, are you a king? Nilapitan ng bata. Are you a king? So no, I'm not a king. So paano mo nasabing king ako? So kasi nga daming mga bodyguard, may mga goons, tas iba yung parang napaka-special talaga ng treatment ng ng mga tao sa kanya, sabi ng bata. Kaya nasabi niya yon na na siya ay king, or tinanong ng bata kung isa ba siyang hari. So sagot niya ni Tatay Digong, siyempre, no, napaka-humble. Sabi na, no, I'm not a king, I'm just a government employee. Yun, di ba? No, napaka-humble, no? Samantalang si Lisa Araneta Marcos ay tinawag siyang leadership ng mga nakasalumuhan niya dun sa states. Ito lang napakatahimik, napaka-peaceful ng Davao City ngayon dito sa City Hall ground. Wala kang makikita dito, no, something like parang kabisi-bisihan ng mga tao dito. Wala lang, relax lang, chill, di ba? And after natin dito ngayon, i-off ko na to. So at least man lang napanood nyo, no, itong parang napaka-counting update natin dito sa Davao City. Kumusta nga ba ang Davao City ngayon? Ngayong ilang oras na lang ay magiging March 28 na. So magkakaroon na ng global or at 80 Global Filipino Solidarity